Acts 16, verses 1 to 10. Hear the word of the Lord. Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. As they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith, and they increased in numbers daily. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, "Come over to Macedonia and help us." And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go on into Macedonia, in concluding that God had called us to preach the gospel to them. Church, this is the word of the Lord. May your word live in us and bear fruit to your glory. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sa naging Bible study po namin last Thursday, of course dito po sa bahay nila Ate Neri, nakapag-reflect po kami based dun sa aming pinag-aaralan. Nasabi namin kung hindi dahil siguro po sa grasya at awa ng Diyos, masasabi natin, tulad sa isang psalm, sinabi po yun, if not because of the grace of God, siguro nga po napariwara yung buhay namin, o kaya, tila maayos, pero wala naman sa kalooban ng Diyos. Hindi namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, based again sa pinag-aaralan namin, tayo pong mga Kristiyano, this is not really boasting, but being grateful. Tayo ang masasabing tanging matagumpay sa buhay. Dahil sa dulo ng lahat, tayo lamang ang tunay na makakatayo sa harapan ng Diyos. Base po sa 1 John 5 verse 5. We are about to conclude in 1 John. Susunod 2 John, susunod 3 John. Ang balak po namin, ano yung balak natin, Ate Neri? Kinokompleto namin yung mga sinulat ni John The gospel account of John. He has epistles. Meron pa siyang Revelation. We're planning Revelation anyway. Anyway, base po dito, tayo nga po yung makakatayo sa harapan ng Diyos. At sabi dito, who is it that overcomes the world? Except the one who believes that Jesus is the Son of God. Tayo po yung talagang matatag sa dulo. Kahit sabihin natin na kung ano man yung meron lang tayo, pero dahil meron tayong Jesucristo, tayo po yung talaga makakatayo sa dulo. We are the ones who can overcome the world. Napagtibay sa amin na hanggang sa dulo tayo ay magtatagumpay, hindi lang po dahil sa atin pong pananampalataya, pero dahil po ang Diyos mismo ay tapat na dadalhin tayo hanggang maisakatuparan ang kanyang pangako. We are not the one who merely perseveres, but God is the one who preserves us until the end. Ngunit, isipin po natin ito kahit po sa punto ng ating buhay ngayon. Think about kung ano po tayo ngayon. Not merely counting the blessings or
the grace. Pero yes, if we will think about it, dahil po sa kabutihan ng Diyos, ito ngayon yung kinalalagyan natin. Well, yung iba sabihin, ayoko nga sana ng ganitong sitwasyon eh. Pero dahil pa rin po sa grasya ng Diyos, napakabuti niya, kayo po ay ginagabayan ng Diyos. Kahit sa punto na ito ng ating buhay, ang ating kinalalagyan ay dahil sa maalagang kamay ng Diyos na gumagabay sa atin. The hand of God is behind everything sa pagtahak natin sa buhay. And then kahit po sa ministeryo, kung anuman tayo ngayon as a local congregation, ito ay dahil sa katapatan ng Diyos na sustentuhan niya ang anuman sa atin. Kahit sa punto na magpadala siya ng mga makakatuwang natin sa ministeryo. Personally, I'm really grateful up to this time, hindi nga nag-fail that when we pray for the Lord of the harvest to send workers in the field, we're praying for that. I mean, sa totoo lang po, simula nung nagsimula yung church, we're really eagerly praying for workers. Wow, thank you, Lord. Sinustain niya ang church up to this time, maraming kahit pa paanong workers. Kahit sa punto na magpadala siya ng mga makakatuwang natin sa ministeryo para sa katuparan ng kanyang misyon tungo sa kanyang kalwalhatian. In other words, God is faithful in fulfilling His mission by sending even what the church needs, especially like workers to fulfill His mission for His glory. Ang salita ng Diyos sa atin ngayong umaga ay naghahayag ng katotohanan na the Lord shall never fail in providing for His disciples and leading in their mission along the way. The Lord shall never fail in providing for His disciples and leading in their mission along the way. Well, Paul, hindi nagkasama si Paul and Barnabas, pero nakasama niya si Silas. Along the way, nakilala niya si Timothy. And later pa. So, another thing, they are about to go to actually stretch in Asia, hindi sila nakapunta doon. Now, papunta sa upper part of Galatia in Bithynia, ayaw din ng Holy Spirit doon. Nag-stroll sila sa Mysia hanggang sa Troas. Apparently, ginagabayan pa rin sila ng Diyos kung saan talaga nila dapat tumungo. So this is true, no? That is what we can learn in the text. The Lord shall never fail. Kahit sabihin po natin hindi eh. Mag-fail yung Diyos, hindi yun yung plano ko eh. But still, the Lord shall never fail in providing for His disciples what we need and leading in their mission along the way. Ayan po yung katotohanan. Para sa mga bata, this is the simple message. God takes care of His people. God takes care of His people. This is the meaning also of providence na tinatawag. Kung ano yung nais ng Diyos, tutuparin niya yon, pero siya yung magtutupad nun, yung kamay niya, ginagabayan niya. Paano tayo mapunta roon? That's the providence of God. Dalawang katotohanan ang pinapagtibay nito sa atin. Una, in verses 1 to 5, providence at work. Walang kaalam-alam si Paul na pagdating somewhere in Derbe at Lystra, kasi sa Iconium, kilala rin si Timothy. We don't know exactly saan niya nakita si Timothy. Pinrovidean siya ng mga kasama. Si Timothy. Trusted pa, no? Second is spirit at work. Yan, patuloy po na sumusunod, nangunguna ang banal na spirito sa journey kung saan dapat tumungo itong mga misyonero, disipulo, para abutin yung ibang tao, no, sa ibang lugar. And very precise saan dapat sila pumunta. So the spirit at work. For the kids, two words. Una, foresight. That's also the essence of
providence. Yung pro, etymology, no? Nakalimutan ko yung... Anyway, providence, yung providensya. Parang ganun po yung sa Latin. Pro means to see ahead. Nakalimutan ko na yung susunod, no? Pero yung parang pinoprotect, ginagabayan. Yun po yung one word na yun. And when we're talking about providence, that also means foresight. Ayan. And also, second, direction or direction. So kids, two words, foresight and direction. Ayan. Remember those words, at least in understanding the text, no? Let's start with providence at work. Ano man ang hindi kaaya-ayang nangyari, last Sunday, we learned about this grieving scene na nag-away si Paul at Barnabas, right? And as they depart, dala-dala po nila yon. Ano man ang hindi kaaya-ayang nangyari sa naging parte ng patuloy na pagmiministeryo nila Paul at Barnabas, siguradong itinitiwala nila ito sa Diyos at patuloy silang umaasa sa grasya ng Diyos sa kanilang buhay. Let's leave it all to God. Ano man yung nangyari. Gusto ko sanang kasama ikaw, Barnabas, pero gusto mong kasama si Mark eh. Ayoko. O siya, kunin mo na lang si Mark, kukunin ko si Silas, pumunta kayo sa Cyprus, kasi taga doon ka. Dito naman kami sa part ng Syria at Cilicia. Nagkahiwalay sila ngayon. Magkaibang ruta pa, no? Gayon pa man, ang tawag ng Diyos ang dapat pa ring manaig. The work continues, remember, in the last point that we have last Sunday, kaysa ang mga personal nating saloobin or personal nilang saloobin. Yun ang dapat manaig yung mission ng Diyos. Kung baga, right, tuloy ang laban at tuloy ang misyon, hindi man nila magawang magsama. Nagpatuloy po sila. Because I can imagine they are dependent probably on each other. Kasi naging successful nga yung first missionary journey natin, Barnabas eh. Maganda sana, ulitin natin yun eh. Iba na yung gusto mong isama si Mark, ayoko nga. So, can you imagine, iba yung kasama po nila. Si Mark, nakasama ni Barnabas, bumalik nga siya nung pagdating sa Perga eh. Ngayon, isasama uli. Tuturuan pa lang yun ni Barnabas. Kay Paul, tuturuan pa lang niya sa experience si Silas. And another young boy, si Timothy din. So yung dependence nila sa isa't isa, actually in confidence, nawala yon. Pero natututunan nila yon. Pero ang pinagdedependihan nila dito ngayon ay ultimately ang Diyos. Hindi yung anumang kakayanan ng bawat isa. Sa puntong ito, patuloy na nagtuturo ang Diyos na sa lahat ng pagkakataon, ang kailangang matutunan ng bawat disipulo ay ang Diyos ang siyang ating tanging pinakadaluyan ng ating pangangailangan at hindi sinuman o anumang bagay. The very resource of the church is God Himself, not merely anyone or anything na meron po tayo. Yun po yung tinuturo at least dito, no? Kaya matapos tumungo sila Paul at Silas sa Syria at Cilicia, tapos na po silang makatungo roon. Nagkaroon ng magandang response nung dineliver yung letter. In verses 1 to 3 of chapter 16, let's read. Paul came also now to Derbe and Lystra, and a disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. So mixed Jewish and Greek. Mixed Jew and Gentile. Etong si Timothy. Galing, ano? He was well spoken of by the brothers at Lystra. Right? And Iconium. Magkakalapit lang at least kahit papaano ito, no? Ganyan eh. So, Paul wanted Timothy
to accompany him, samahan ni Paul si Timothy, tama po ba? And he took him hanggang sa sinasama ni Paul si Timothy and circumcised him because of the Jews who were in those places, for all they knew that his father was a Greek. So again, going back, hindi man nakasama ni Paul si Barnabas para maipagpatuloy ang matagumpay nilang karanasan sa pagmiministeryo ng ebanghelyo sa ibang lugar, biglang may lumitaw na disipulo sa pagtungo nila Paul at Silas sa Derbe at Lystra. And not only that, may may kaaya-ayang katangian. All of a sudden, not knowing, as they went to Derbe at Lystra, well, anyway, I assume, babalikan lang naman supposedly nila Paul and Barnabas yung mga dinaanan nila. Pero nauna for sure, siguro tong si Paul, dito po kasi sila Barnabas and Mark sa Cyprus. Actually, ganito yung orientation. So Cyprus, andito na yung Derbe eh. Papunta pa lang dito yon sila Barnabas and Mark. Pero napunta pala sila in this direction to meet immediately a disciple named Timothy. And we cannot deny na gusto ng Diyos makasama ni Paul itong si Timothy. Parang ginagabayan sila, pumunta ka dito, you will meet someone. An ideal person for the ministry. Ang galing. Kinilala itong si Timothy na anak daw po ng isang Jewish woman na ang tatay ay isang Griego. Siya ay may magandang patotoo sa mga kapatiran sa Lystra at Iconium. Sa integridad na ito ni Timothy, nakitaan siya ng potensyal ni Paul para siya ay maisama sa misyon at ministeryo. Wala tayong problema doon eh. But the question is, bakit kailangang i-circumcise si Timothy? When, not only that we've learned in the text na nagpadala nga sila ng sulat, wala nang saysay yung circumcision, at nag-aral tayo ng Galatians in Cruciform Forum, na pag bumalik ka sa circumcision, you're severed from Christ. At pala, tinanong to sa Q&A, ano? Now, what do you think? Bakit kailangang i-circumcise si Timothy? Now, church, no, gusto ko pong ma-appreciate natin yung pag-aaral ng text na hindi tayo nakatali lagi sa systematic theological understanding. No? Wala tayong problema doon. But, gusto ko pong alamin natin yung cultural background, alamin natin yung pinaka-nangyayari sa story, then the culture of the Jews and the Gentiles, to appreciate yung context, kumbaga. So matatandaan po natin, ang naging desisyon ng Jerusalem Council ay yung ipagpaliban na yung circumcision saan? Gentiles. Right? Because ito po ay against sa temptation na yung mga yung mga Jews gustong i-proselyte yung mga Gentiles. Ibig sabihin, gawin silang Jews. Yun yung kaya tinawag na Judaizers. Na ang gusto nila mangyari, gawin silang Hudyo. All the ways, all the practices, all the discipline, at pag ikaw ay naging ganap na Jew, tsaka ikaw mapapabilang sa kaharian ng Diyos. That's why the apostles, the disciples are countering na hindi yun ang basihan ng pagiging kabilang sa Diyos, yung covenant relationship sa Diyos. That's not what justifies a man, but by faith in the Lord. So, ibig sabihin, yung mga Gentiles, hindi po kailangang dumaan sa pagiging Hudyo. Yun po yung punto noon. Still the question, bakit itong si Timothy kailangan pong maging ma-circumcise? Now, are you seeing some kind of reason? Alalahanin po natin, bagamat hindi na circumcise si Timothy, at this point, hindi po siya na circumcise. He's a boy, not like yung
Anyway, a grown boy, sabihin po natin, hindi pa na-circumcised because sinabi po dito, ang tatay ni Timothy ay Greek, Gentile. At kung si Timothy po ay magkakasama ni Paul, at least kay Timothy, iba po yung issue ni Titus eh. Si Titus pure Gentile yun eh. Si Timothy ay half Jew. If they will minister to the Jewish people, and Paul is like a Jew, at yung kasama niya ay half Jew, masisilip kahit papaano kay Timothy, are you circumcised? If not, that will become a stumbling block for them to hear, to accept the gospel freely, dahil hindi legitimate Jew yung nagtuturo sa kanila. Okay? So lumalabas po, kinakailangan for the sake of the Jews, mapacircumcise si Timothy, so they will not become a stumbling block para po maging legitimate din yung message ng gospel. So kinakailangang i-circumcise si Timothy, hindi para siya ay ganap na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po yun yung punto. Kundi para sila ay pakinggan sa mensahe ng Ebanghelyo bilang mga lehitimong Hudyo. That's why Paul in Corinthians, sinabi po niya in 1 Corinthians 9, actually 20, sinabi po niya doon and also 23, to the Jews, I became a Jew in order to win the Jews. In verse 23, I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. So in its context, hindi po ito theological issue. So lumalabas po for the sake of serving everyone to win them for the gospel. Pero hindi po nangangahulugan to win the Muslim, magpaka-Muslim po tayo, okay? Hindi po yun yung sinasabi po rito. Pero at least in their context, that's something na kailangan nating maintindihan sinasabi sa God's mission and God's work. May ganito pong some kind of contextualization na sinasabi. At sa pagsama ni Timothy, kila Paul at Silas, sumama na nga po, in verses 4 to 5, ang nangyari, let's read. As they went on their way through the cities, so they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith, and they increased in numbers daily. At this point, nagawa na po ni Paul na mabisita yung mga napuntahan nila ni Barnabas. I think in Lystra or Derbe, dun po na-stone si Paul eh. And then, nabisita na po, starting from yung invitation ni Paul. Paul said to Barnabas, let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are. Yun yung naging hangarin ni Paul eh. And napuntahan niya na, Derbe, Lystra, Iconium, na-deliver yung letter. Ayan. Naging matagumpay nga po yung pagtungo nila. Pero, nakasama na ni Paul ngayon si Silas at si Timothy. Naging matagumpay ang pagtungo nila, hindi po dahil po nakasama ni Paul si Silas at Timothy. Yun po yung gusto kong sabihin. Ngunit dahil pursigido ang Diyos na masustento ang ministeryo sa mga lugar na iyon para siya ay magpadala ng mga manggagawa. In other words, kahit napuntahan na yun ni Paul, kailangan pa rin ni Paul ng kasama sa pagbisita roon. Now, if we will look at it, hindi nag-fail ang Diyos na maging matagumpay yung pagbisita dahil nagpadala siya ng makakasama ni Paul. Kailangan ni Paul ng makakasama sa gawain na yon. Since kailangan ni Pablo yon, ginampanan ng Diyos yung pagsustento na yon. Kay Silas, yes. And along the way, si Timothy.
Ito ang tinatawag na providence. In Oxford Dictionary, we're talking about a educational material, not theological book in description. They are even describing providence as the protective care of God or of nature as a spiritual power. Providence word is actually, wag po kayong malito sa provision and providence. Magkaiba yung provision and providence. Provision is more of yung providing of material something. Providence is more of a spiritual term. Nasa likod na nangyayari sa atin, hindi nyo po alam, for example, bakit ako nabangga? Bakit ako nahulog sa ganito? Bakit ganito yung nangyari? Hindi mo alam yun eh. Pero may rason pala ang Diyos. Sa likod nun, yung kamay ng Diyos, may gusto siyang ma-fulfill sa buhay mo. Sometimes you will complain. Halimbawa, nung pandemic, ganda na explanation ni Dr. Lex dito. Kasi sabi niya, hindi natin alam ba't nagkaroon ng pandemic, pero may plano ang Diyos. Ngayon, kung gusto mong malaman kung ano yung plano ng Diyos, ikaw na yung Diyos. Diba? Kumbaga parang gusto mong malaman, hindi ko alam bakit ganito nangyari. Kung sasabihin ng Diyos to, magiging okay ako eh. Hindi ka nga Diyos eh. Gusto niyang itago yun para magtiwala ka sa Kanya at siya ay may magandang layunin because dinadala ka niya, inaalagaan ka niya, mamangyari yung gusto niyang mangyari. Sa likod ng hindi kaaya-ayang sitwasyon. Now, kung gusto mong malaman yun, ikaw na ang Diyos. So there is a sense na magtiwala po tayo sa mga nangyayari sa ating buhay kahit hindi natin gusto because at the back of it is the providence of God. If you want to appreciate that, nabasa na siguro yung part of it, yung book ni John Piper, ni Ate Edith. May providence si John Piper anyway. Pinahiram ko kay Ate Edith eh. Pero mayroon siyang libro nun, Providence, na binasa niya daw yung Bible, nilagyan niya ng blue lahat ng anything about providence, hanggang sa nung natapos niya yung Bible, puro blue yung Bible niya. Na lumalabas sa lahat ng Bible, ay yung providensya ng Diyos, paano niya ginagabayan yung mangyari yung gusto niya at mangyari yung maligtas ang mga tao. Anyway, so, lumalabas na sa likod ng mga nangyayari sa ating buhay ay ang maalagang kamay ng Diyos na mangyari ang kanyang nais kahit tila hindi maganda ang mga nangyayari sa atin. Yun po yung trust natin sa nangyayari sa buhay natin. Pero pagdating po sa church, kaya kahit rin sa kanyang kawan, now ayon sa ating Confession of Faith, 5.7, patungkol sa providence, sabi po rito, as the providence of God does or doth in general reach to all creatures, so after a most special manner, it takes care of His church and disposes all things to the good thereof. Ganda ng portion nito sa dulo. In general, yes, pero in particular sa church, ito po yung providence, aktibo yung providence ng Diyos. So lumalabas po, bilang kawan ng Diyos, makakaasa tayo na sa ating patuloy na pagtitiwala at pagdepende ng gusto sa grasya at probidensya ng Diyos, isa sa katuparan niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagsustento niya sa atin para po sa kanyang kaluwalhatian. Not merely for our good image, but to accomplish His will, not for us, but for the people na miniministeryohan po natin, which is for His glory. Kaya nga sabi ni Jesus, ask, and I will give. Seek, and you will find. So, no. Yeah, so yung pattern na yon is like, humingi kayo ng kailangan nyo in terms of the will of God for the church. Actually, yun yung context doon. At aking ibibigay. Should you need anything? That's why we pray as a church. And God will truly, makakaasa tayo, hindi tayo papabayaan ng Diyos.
So gaya ni Paul, ito rin po gusto kong sabihin, bagamat tila sapat na ang isang tao para gampanan ang misyon ng Diyos, mga kapatid, aminin natin na kailangan pa rin natin ng Silas at Timothy sa ministeryo o mga makakatuwang para maisulong ang misyon ng Diyos. So don't ever feel like, okay na yung ministry nila pastor dyan eh. Okay na yung back team eh. Sorry. Okay na yung outreach eh. Kaya nila yun eh. No. The Lord, kumbaga, the mission of God ay nangangailangan po talaga ng tao. It's not really an accident why we are together. But we are thankful na bawat isa sa atin ay dinala ng Diyos. But we have to admit, hindi lang ikaw yung may kayang gumawa niyan. Kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao. Right? We need Silas and Timothy. And thank God along the way, nagpadala ang Diyos kahit paano ng Silas, Timothy, sino man sila sa simbahan. Ayan po. So, that's first, providence at work. And next is spirit at work. Very po ito, direkta na ang banal na spirito mismo. So sunod na nangyari, verses 6 to 8, basahin natin. And they went through the region of Phrygia. Okay? Derbe, sa inyong perspective, Derbe, Lystra, Iconium, they went to the region of Phrygia and Galatia. Ito yung Galatia. Having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Sa madaling salita, pwede na po silang tumungo sa Asia. This is the whole western end of the modern Turkey right now. Okay? Na kung saan nandoon po yung Laodicea and yung dulo nun, Ephesus. And si Timothy, later on, tinatawag mag-ministeryo sa Ephesus, if you know yung letter ni Paul kay Timothy. Instead na tumungo dito sa Asia in their time, hindi sila pinapunta doon. Sabi po, they went to the region of Phrygia and Galatia. So hindi sila pinapunta doon because, in particular, the Holy Spirit forbidden them to speak the word in Asia. Di natin alam kung bakit. And when they had come to Mysia, actually, ito naman po yung Mysia. Ito yung Asia. Dito po yung Mysia. Area na yan. They attempted to go to Bithynia. Nasa taas naman po yun ng Galatia. Bithynia. But, now, the Spirit of Jesus, active po yung Trinity, at least yung dalawang person of the dito. Spirit of Jesus did not allow them also. So, passing by Mysia, ibig pong sabihin, patungo sila dito sa Bithynia. Ito po yung Macedonia na eh. May stretch na ganyan eh. Anyway, pumunta sila, nag-travel sila, sabihin natin, sa Mysia. They went down to Troas. Mukhang from a high place, bumaba sila sa Troas, yun po yung sinasabi. So, ibig pong sabihin, nasa dulo na ito ng itong map na ito, Troas na ito. And meaning, they do not know why they are there. Because they want to preach the gospel, of course, anywhere. Sana sa Asia, sa Bithynia, ayaw ng Holy Spirit. Now, dinala sila sa Troas. Look at this, no? Matapos mabisita ni Paul at Silas at Timothy ang lahat ng dati nilang naministeryohang lugar ni Barnabas, of course, para rin maibahagi ang decision mula sa Jerusalem Council, lumalabas na balak ni Paul na tumungo sa mga bagong teritoryo na mga kalapit. Anyway, sabi po natin, hindi na nga sila nakapunta dito sa Asia at sa Bithynia. Pero alalahanin po natin, ang pinag-uusapan dito ay hindi lang basta, for example, kami po sa Binyan, again, going to Lipa, it's like 43 kilometers. So anong mas malayo, miles or kilometers? Miles.
Okay? Siguro mga ilang miles lang, 30-something or tama po ba? Mas mababa yung miles from Binyan to ng less than 42 kilometers. Anyway, um, we're talking about here couple of hundreds of miles by foot. Kasama si Silas at Timothy na first time nilang mag-travel probably ng ganun. Okay? And my estimation is, dun sa map kasi may scale about more or less 400 miles. We're talking about 42 kilometers lang from Binyan to Lipa. And they're walking by foot, my estimation hanggang Troas, tinry ko from stretch ng Jerusalem or whatever, 400 miles. Or siguro from Derby, Lystra. Imagine, ano po kaya yung nasa sa loob ni Silas at Timothy? Ano ba yan? Sabi dito, ngayon dito na naman. Ano ba yan, Holy Spirit? Gusto namin sa Asia. I can imagine probably na baka matulad sila kay Mark. Pagdating sa Perga, ay, Paul, kailangan naming umuwi na. Lumalayo na tayo, napunta na tayo sa Troas. Na parang hindi nila alam saan sila pupunta. Ngunit, pagdating po sa Troas, in verse 9, let's read, a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him, like the pressure, urging him and saying, come over to Macedonia and help us. Parang, save us, tulungan mo kami. Come over to Macedonia. Now, where is Macedonia? This is Troas, this is Macedonia. Okay, kung isipin natin, kaya po pala sila pinapunta doon because malapit-lapit na yun sa Macedonia. Sa hindi alam na direksyon nila Paul kung saan sila tila talaga tutungo, bigla naman silang nagkaroon ng vision sa Troas. Hindi nila alam, no? And that vision, sa dulo nga po ng Mysia yun, may isang taong nangangailangan sa kanila sa Macedonia. Ano po yung Macedonia? That is the northern Greece. Northern Greece. Okay? Parang Macedonia, ito yung Troas, Greece. Parang ganyan. Northern Greece yung Macedonia. Si Timothy is born of what woman? And yung father niya ay Greek. Ngayon ko lang napansin, Greek, may kinalaman yung pagtungo niya sa Macedonia na bayan ng kanyang tatay ang dating. So anyway, I'm trying to see those details. So ang tao sa kanyang pangitain ay hindi lang basta gusto sila makatungo sa lugar ng Macedonia, sila ay nangangailangan ng tulong ni Paul. Help us to help us. Sinasabi, and help us. And dahil dito, in verse 10, basahin po natin, and when Paul had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Ang tanong din dito, bakit kailangang tumungo nila Paul sa Troas? If I can also redirect their route, pwede naman silang magdiretso sa Asia. Maraming mga ministeryo yan sa Asia. Bukod sa mapuntahan yung sa Troas, yes, pero the point is, mukhang immediate po ito. You don't need to spend time sa Asia. Even Bithynia, may kailangan kayong puntahan ngayon sa Troas. But still, the question is, pwede namang pumunta sila sa Bithynia, ito pa rin yung Macedonia, pwedeng ito yung Asia, pwede silang mag-sail papunta doon. Well, Troas, malapit-lapit siguro. Sa buong salaysay po ni Lucas, dito niya sinimulang banggitin ang kanyang sarili. Napansin niyo po ba? Sa verse 10, sinabi niya, we sought to go into Macedonia. Lumalabas. Throughout the narrative, wala pong involvement si Lucas until now. Which means, pagdating sa Troas, nakita nila si Luke.
Yun po yung implication nun. Sinasabi nila, pagdating sa Troas, doon na ngayon nasama si Paul going to Macedonia, to northern Greece. Kaya yung konteksto ng gospel ni Luke actually for the Gentiles, no? Sa makatuwid, kailangan nilang tumungo ni Paul sa Troas dahil lumalabas doon naman nila simulang makikilala at makakasama si Lucas na sinasabing taga-Philippi na nagsulat ng Acts. Sa lahat ng ito, mga kapatid, aktibo ang banal na spirito sa probidensya ng Diyos. Lalo tigit sa gawain ng Ebanghelyo. May mga bagay na hindi natin alam kung bakit tayo humahantong sa mga sitwasyon na taliwas sa plano natin, ngunit sa huli ay dahil pala sa mas magandang plano ng Diyos. Think about it. Ang mga ganitong pangyayari sa ating buhay ay masasabi nating hindi talaga dahil sa atin. Yung tipong, ba't yan ang ginagawa mo ngayon? Yung parang ang testimony mo lang, may mga nagsasabi nga na, ba't ikaw nandito sa church? Ang Diyos ang nagdala sa akin, hindi ako. No? Yung mga ganyang sinasabi. Kung hindi dahil sa Diyos na sa Kanyang grasya, ay dinala tayo kung saan man tayo ngayon at kung ano man tayo ngayon. Think about it. It's because of the grace of God what you are right now. Ngunit, gaya rin ni Paul, ang lahat ng mga nangyari ay ayon sa probidensya ng Diyos. Sa pangunguna ng Espiritu Santo, na hindi basta nagtapos sa isang sitwasyon, kundi bilang paghahanda sa sunod na gawaing nais ng Diyos. I want also to emphasize, yes, ano man yung estado natin ngayon sa church, hindi tayo nagtatapos dito. Well, sila Paul, Timothy, and Silas, now with Luke, nagkita-kita na sila yung, ano bang tawag dyan? Justice League, for example, na buo na, the Avengers. Tsaka pa lang sila pupunta ng Macedonia for a stretch of mission again. Hindi nagtatapos yung gawain ng Diyos doon, nagkatagpo-tagpo sila, meron silang tutunguan pang lugar. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, patuloy tayong maging tapat at maging kagamit-gamit sa Diyos. Huwag po nating sayangin yung probidensya ng Diyos. Natuto na tayo sa along the way. At hindi nagkulang ang Diyos. Na sa Kanyang grasya, pagtibayan pa rin yung pananampalataya mo at gawin kung ano man yung kailangan mo. At some point, na ginto ang nararanasan natin, maging tapat pa rin po tayo sa Diyos. Even maging available tayo para sa Diyos. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, the puzzle, everything, probidensya po yan ng Diyos, kamay ng Diyos po yan. May magandang siya pang gustong ma-achieve through you. I really mean that. Ngayon, sa atin pong pagtatapos, gusto pong gamitin yung naging question ng Cruciform Forum, hindi ito natanong eh. Kasi during our lunch, in-invite ako ni Pastor Enteng, of course with Pastor James. Wala pa si Pastor Zenon doon sa may office nila. Kami magsama-sama for lunch. At merong ibang sumama na rin doon, mga training, elder in training. Then merong isa doon, pwedeng sumama na rin, kasi may lamesa dito. Anyway, si Jillian, kung alam niyo po. And then nagtanong na siya sa amin ahead of the Q&A. Sabi niya, ano yung rason? Ba't humantong kayo sa pagpapastor? Was This is on record, Pastor. Anyway, si Jillian. So, in my na lang, ang tanong is, paano ba kami nauwi sa pagpapastor? Sabi ko, Q&A na ba? Mamaya pa yung Q&A eh. So, tinatanong niya kaming, mga pastor, kung paano raw kami humantong sa pagpapastor.
Kaya po, yung sa akin, nung ako na po yung sumasagot, sabi ko, ako yung isa sa mga naging pastor ngayon na laging sumasagot dati po ha, na, o sige, ako na lang. Yung parang laging may voluntary na kailangan sa ministry, wala. Ang sagot ko dati doon, sige, ako na lang. Una po dati, na-assign akong maging youth leader. Dati pa yan sa church namin sa Binyan. Kasi nung youth camp po, may parang nag-share. Collectively po yun eh. Ay, si Japet po, ano yan, consistent yan sa devotion, mga ganyan. Kasi yung taong yon nakasama namin sa bahay. Pinatira po namin sa bahay. And then nakikita niya yung buhay ko talaga. And sa kwarto, magkasama kami, nakikita niya nagdi-devotion ako. So sabi niya doon, nag-share, si Japet, ganyan yan eh. And then after the youth camp, bigla akong inassign na nung pastor namin maging youth leader. So, hindi ko naman alam paano gampanan yon. And then ang alam ko lang, beyond the activities, kailangan maituro yung salita ng Diyos. I want to share them the Bible. Yun lang yung parang gusto kong gampanan nun. So, ang sagot ko nun, o sige, ako na lang. Okay? And then later on, na-invite ako actually ni ate mag-join doon ng music ministry. Siya nag-worship lead na noon. Ako, okay, sige. Kasi natututo akong makinig ng mga praise and worship music, ganyan, kinasasabayan ko. O sige, hanggang sa naging worship leader, and then na-assign na rin akong maging music head. So again, ang sabi ko po naman, o sige, ako na lang. Kahit hindi naman ganun kaganda ang boses ko para kay ate. No? Sabi ko, sige, ako na lang. Hanggang malipat kami sa naging church natin ngayon sa Pateros, at na-assign uli akong mag-lead naman uli ng music. At later on, in-assign din ako sa youth ministry. Kasi parang nagbigay ako ng idea na yung mga church, may ministry sa youth, yung church natin wala eh. Oo nga, why won't you lead the youth ministry? Wala pang youth ministry noon. O sige, ako na lang. Hanggang sa nagkaroon napasa din po sa akin na turn over yung Bible study sa Makati. O sige, ako na lang uli. And then, na-share ko nga po yun, nag-study kami, tagal-tagal ako nakapag po doon. Kinalaunan, ginusto ko na rin pong mag-seminary. Talagang gusto kong matuto sa salita ng Diyos ng gusto. Not merely for pagpapastor. Yung idea ng pagpapastor, hindi ko po basta ini-entertain yan, pero I have the heart to become full-time. Pero yung mag-handle ng church, hindi po yun eh. Sa seminary ko nakumpirma na gusto ko talagang i-pursue yung full-time ministry. Kasi nung naupo ako sa isang klase, I can do this all day. Yung parang pag-aralan lang ito, next day yun na naman ang gagawin ko. Yung environment, everything, kasama mo, nag-aaral together, na-enjoy ko yung sabi ko, Disneyland for me, seminary. Bukod pa po ron, nakilala ko po si Joy, na yung sakripisyo sa ministry, go, let's go! Kaya sabi ko sa kanila, maghanap kayo ng ganitong asawa para gusto niya magpasa. Anyways, dumating ang pagkakataon na may isang pamilya sa Batangas na nakilala ang church namin at gustong maging bahagi nito. So, ginawa ni Pastor Enteng pinuntahan. At nagkaroon na sila ng Bible study hanggang nag-decide silang magkaroon ng service. Tumulong kami sa pagsisimula ng pag-lead ng worship. Nung unang service, ako yung nag-lead ng worship. So, hanggang harapin ang realidad. Realidad na kailangang may magpastor sa church na yun. So, parang may nagtanong, Pastor Enteng, sinong magpapastor dito? Hindi naman kasi ako. Anyway, ganyan. So lumalabas na hindi nila na-address yung area na yon. Nag-proceed silang magkaroon ng Bible study hanggang sa magkaroon ng church. Sino nga ba magpapastor? Guess what? Anong sagot ko? Oh, sige. Ako na lang. So mga kapatid,
Dahil sa probidensya ng Diyos at gabay ng Espiritu Santo, hindi lang nagkaroon ng lokal na kongregasyon ngayon dito sa Lipa, na ating kinakatawan, nagpadala rin ang Diyos ng mga manggagawa gaya ng bawat isa sa atin. I do not know sino pong dadalhin ko. Galing ako sa padala, alam ko lang nandiyon si Joy. Ay, hindi naman pakakawalan si Jonas doon. Sila ate andun din during that time. Sabi ko sila mama at papa na lang. Mga starters yan ng church dati. Yun ang parang naging ministry nila. Napunta pa tayo sa Bulaknin. Inisip ba natin mapunta tayo dito? Nagkaroon pa tayo ng ministeryo sa Purok 6 na hindi natin alam paano natin nagawa yun. Sinong papansin sa atin? Maliit lang tayo. But we have the desire to reach kung saan man tayo dinala ng Diyos. Kung hindi man tayo ganito ngayon, salamat pa rin sa Diyos. At siya ay karapat-dapat pa rin nating pagkatiwalaan at sundin. Ngunit mga kapatid, dahil sa grasya at probidensya ng Diyos, eto tayo ngayon. We're not that talking about successful. Patuloy niyang sinusustentuhan at patuloy na nagtuturo na magtiwala sa kanyang gabay at pangunguna. Ano man ang mangyari, magpasakop tayo sa kanya at patuloy na sumunod sa kanyang tawag ng may buong katapatan. Nabuo yung Justice League dito sa Bulaknin. Yung Avengers, kumbaga, you and I, tinawag ng Diyos. Na hindi natin alam, tayo ba talagang magsasama dito dapat? Sa umpisa? Hindi. Naway mapagtibay tayo ng mensahe sa atin sa umagang nito. The Lord shall never fail in providing for His disciples and leading in their mission along the way. Nagsasabi ring, God takes care of His people. Let's pray.